Dito sa Bukidnon, ang araw-araw na paborito nilang nilalantakan, binibenta sa tabi ng kalsada. Pero kailangan sadyain daw ito ng maaga para hindi ka maubusan. Dahil ilang oras lang patapos itong isabit, ang mga parinda, sold out na. Ang fresh na fresh at kumikibot-kibot pang mga palaka. O kung tawagin nila rito, baki. Ang klase ng palakang ito, nahuhuli sa mga ilog at sapa. At ang isa sa mga kilalang nagtitinda at batikan sa panguhuli ng palaka rito sa bayan ng Impasugong, ang 57 years old na si Tata Esme, na 3 dekada lang namang nanguhuli ng baki. Naibibenta niya ito ng 700 pesos kada kilo. Ang huli niya na madalas na tumitimbang ng 5 kilo, ubos agad. Eh kung ako naman kaya ang sumubok manghuli ng baki kasama si Tata Esme. Okay mga biyero, gising tayo ng 3 AM today para makarating dito sa ating location, first location of the day. Anong oras na ngayon? 4:20 na. Bakit tayo nagising ng maaga? Dahil manghuhuli tayo ng palaka. Normally, nanguhuli talaga sila ng palaka kapag gabi. Gabi pa naman. Sabihin wala pa namang araw, so hopefully makakuha tayo ng palaka. Tama po ba, tatay? Ito po yung ginagamit nyo sa panghuli ng palaka. Apo, madali po bang makahuli ng palaka? At usually, anong oras po kayo nanguhuli ng palaka? Alauna tayo yung alas 5. Saan po nahuhuli ang mga palaka? Sa dapin na dapin. Gano'ng kadami po yung nahuhuli nyo kada gabi? 5 kilo at pinakaubos na yung 3. Maraming makukuha natin kung walang ulan. 424, meron pa po tayong chance. Mayroon pa. Kailan ho kayo nanalo ng 9-ball World Championship? Tama na ang satsat at baka magtago na ang mga baki. May dala kaming net. Samantalang liwanag ng buwan at headlamp lang ang nagsisilbi naming ilaw. Kailangan kasi natahimik at walang ibang ilaw para hindi mabulabog ang mga baki. Narinig niyo yun? Tay, yung tumutunog na yun, palaka yun. Yan, palaka po yan? Ilang sandali pa, si Tatay Esme nagpakitang gilas na. Talagang batikan na. Pasok na rin, tay. Siyempre, hindi ako magpapadaig. Focus lang sa goal. At nakahuli ako ng... isa. Pag sa sparkle, nag-glisten yung mata dahil sa ilaw, yun. Pagsapit ng umaga, matapos ng challenging na panghuli, ang mga nahuli naming baki ni Tata Esme, ang siya naming gagawing agahan. Adobo raw ang masarap ditong luto. At dahil malamig sa Bukidnon, lalo na sa umaga, parang masarap humigop ng sabaw. Kaya magluluto rin kami ng putahe na kung tawagin nila, halang-halang. Iniihaw muna ang mga baki bago sasabawan. Saka ito sasangkapan ng luya at sanda makmak na sili. Kaya ito tinawag na halang-halang dahil literal na napakaanghang. Maraming sili. Sarap. Nakakaubo. Nakakaubo sa sarap. Sakap. Nakakakokak sa sarap. Meron siyang kagat. Binabawian lang tayo ng palaka dahil hinuli natin siya. So nag-excrete siya ng spicy dalawa. Pero maanghang yung paghalo natin ngayon sa halang-halang, no? O hati tayo dito, tay. Kunin natin yung sexing Ay! Wow! Fresh na fresh! Sarap to the bones. Ito na po tayo. Ito? Sarap. Sarap? Yan, sarap. Fresh na fresh. Parang kumain ng chicken adobo. Ganun talaga. Tapos natanggal ka agad yung bones. Okay yung luto mo, tay. Okay, masarap yun. Sarap.